To quickly summarize lang kung ano yung laman ng video na to. Meron kasing mga testosterone na ini-inject, merong patch, merong gel, merong transdermal yung nilalagay sa ilalim ng skin. Ano ba yung mga choices ng isang taong gustong mag-GAT or gender affirming hormone therapy dito sa Pilipinas? So, napakadaming klase ng testosterone. Ano nga ba yung pinaka the best para sa mga taong mag-GAT? So, pag-usapan natin yan sa video na to. Anyways guys, ako si Roy, isang trans man. Sa lahat ng bago, hello, welcome. Sa mga datihan na, welcome back guys. Sa mga baguhan, hormone replacement therapy or GAT or gender affirming hormone therapy is therapy para sa mga trans man. So ako tulad nito, masaya ako sa naging effects. Ilan sa mga effects lang is yung overall itsura ng isang tao na magiging mas masculine, mas magiging kuya na talaga yung itsura, tapos minsan facial hair, yung boses, and marami pang iba. Ang GAT is dapat monitored siya ng isang doktor. Sa video na to, mag-focus tayo kung ano nga ba yung iba't ibang klase ng testosterone at ano ba yung pinaka-the best. Para sa part na to, pag-usapan muna natin yung definition ng GAT. So simply put, GAT is gender affirming hormone therapy. O ito yung proseso ng therapy kung saan ang isang individual, trans man or trans woman, ay gumagamit ng external testosterone or estrogen para maging komportable at mas maging confident sa kanyang gender identity. Halimbawa, sa isang trans man, ako trans man, female, itsurang babae, ganon. So ako dati, and then, eto na ako ngayon. So, ibang-iba na rin pati boses ko guys. And yun, ganun din siya sa mga trans woman. Parang kabaligtaran nga lang. So, yun yung meaning or basic definition ng GAT. Punta na tayo sa iba't ibang klase ng testosterone. Bago tayo mag-move on, para di na masyado mahaba yung video, sa testosterone, kukunin lang muna natin yung apat. Other than injections, meron dyang oral, transdermal, testosterone patches, testosterone gels, creams, and other topical applications. Meron din sublingual or buccal testosterone. And then finally, merong subcutaneous testosterone pellets. And then sa bandang dulo ng video natin is talakayin natin kung ano ba yung best na testosterone kung gusto mong mag-undergo ng GAT dito sa Pilipinas. Anyways, kahit ano pa yung gamitin mo, injection or whatever, mas maganda na tatandaan natin na it will take years, sobrang daming taon bago ma-develop ang karamihan sa mga changes na inaasahan natin. And then tandaan din natin na hindi lahat ng changes, hindi lahat na nangyari sa akin pwede mangyari sa inyo dahil malaking factor din kasi yung genetics. And then kung paano mo siya i-maintain, kung consistent ba, then kung paano i-metabolize ng katawan mo yung mismong testosterone na na-take mo. Simulan natin sa injections. So okay, dito tayo sa testosterone. So brief overview muna, tapos ano yung kanilang half-life, or half-life means kailan magagamit ng katawan yung kalahati niya. Umpisa natin sa testosterone enanthate. Ang half-life ng testosterone enanthate is 7 to 10 days. T-enanthate, it provides a steady release of testosterone in the bloodstream. Usually, ang testosterone enanthate is tinitake, injections tayo is ini-inject between 2 or 3 or 4 weeks. And then, yung testosterone cypionate naman is, lang siya, parang similar din sa T-enanthate. And then, ganun din kadalang or kadalas yung kanilang, kung gaano katagal siya dapat i-inject. So, yung testosterone enanthate, cypionate, halos parehas lang price, which is, well, iba-iba kasi yung prices pero bigyan ko na lang kayo ng 200 pesos. So, nandyan lang yan, up or down, 200 pesos kada ampule. So, kung ikaw ay, ang dosage mo is twice a month, that means 400 pesos yung estimate na magagastos mo kada buwan, okay? Pangatlo is testosterone undecanoate. So, yung undecanoate naman, ito yung pinakamahal sa lahat ng babanggitin natin sa video na to. Kasi, each session or ang magagastos mo kada magtitake ka ng undecanoate is 12,000 to 16,000. So, nakita nyo ba yung difference? Sobrang layo. As in. Anyways, kaya maganda rin na masabi ko sa inyo to kasi isa rin to sa mga na-approve na i-take ng isang trans man or kahit hindi trans man. So, this is commonly used to treat symptoms of testosterone deficiency such as low energy, decreased muscle mass, and sexual dysfunction. So, usually, ito ay ginagamit ng mga cisgender male. So, dahil nga sa kanyang presyo, sobrang madalang lang siyang gamitin ng mga trans men. Usually, ang testosterone undecanoate, tinitake siya kada 10 to 12 weeks. So, yun, ang kinagandahan lang nito is madalang ka lang talaga magpapa-inject. Ang susunod is Sustanon. Si Sustanon, ita-take siya every 2 to 4 weeks. So, parang testosterone enanthate lang siya, no? So, si Sustanon kasi marami siyang laman. Marami siyang esters. So, iba-iba yung mga half-life ng esters niya. May fast-acting and long-acting na feature siya. So, para mas maintindihan pa natin, banggitin ko yung mga laman niya. Ano ba yung pagkakaiba niya sa testosterone enanthate and cypionate? May 4 siya na laman.
or esters, 4-in-1, no? Meron siyang testosterone propionate, which is ang half-life is 48 hours lang. Ibig sabihin, after 48 hours, gamit na ng katawan mo yung kalahati niya. Siya ay napaka-short-acting ester. Meron kasi siyang rapid onset of action, and it is usually administered as an injection every 2 to 3 days. Meaning to say, kung si testosterone propionate lang ang iti-take mo, kada 2 to 3 days. So this means that magagamit siya kaagad ng katawan. And then, ang pangalawang laman is testosterone phenylpropionate, which is ang half-life is 4 to 5 days. So kung iti-take mo naman siya, kung siya lang, is 2 to 3 weeks. So yun, moderate acting ester naman siya, no? So meron siyang slower onset of action compared sa propionate. Ang pangatlong laman ni Susanon is testosterone isocaproate. Half-life niya is approximately 8 days. Kung si isocaproate, ang iti-take mo, you need to take it every 2 to 4 weeks. Ano pa ba ang laman niya? Meron din siyang testosterone decanoate naman. So this is 15 days naman yung half-life niya. And then, iti-take mo siya kung siya lang si decanoate lang is 8 to 12 weeks. So to summarize, testosterone enanthate, cypionate, sustanon, tsaka andecanoate. Sa other injections naman, meron tayong oral. So ano ba yung oral? Ano lang naman siya, taken by mouth. So ito yung mga testosterone na nakakapsule or yung pwede mo lunukin. Next kind of testosterone is transdermal naman. So transdermal naman is topical delivery through the skin by the use of patch, gel, or cream. And then testosterone patches, ito naman yung ina-attach sa skin na mayroong testosterone. It is suspended in an alcohol-based gel. These are usually applied on the back, abdomen, thighs, or upper arms. Diba ang galing? The next one is sublingual or buccal. Ito naman yung, it works by either placing a dissolving tablet under your tongue or placing a tablet against the surface of the gums. The next one is testosterone, yung subcutaneous pellet. Ito yung pellet of pure crystalline testosterone implanted beneath the skin. So the pellets are about the size of grain of rice and are typically placed in the buttocks or abdomen. Kung nakakatulong itong mga information na banggit ko, guys, please pakilike para mas malaman ko kung ano ba yung mga topic na interested kayo. Okay, so thank you guys sa pagla-like, and dito na tayo sa ano ba yung pinaka the best? Ano nga ba yung pinaka best sa lahat ng testosterone na nabanggit ko? May sinulat ako ditong 5 ano ba yung dapat natin isaalang-alang para malaman natin yung best testosterone. Number 1 is long-acting and steady release. Ano ba yung goal? Ano nga ba yung dapat nating makita sa testosterone na i-inject or i-take natin? Kailangan kasi steady release. So meaning di pataas baba yung levels of testosterone. Paano naman kung di stable? Pag ganun yung nangyari, para tayong on a period. Kailangan kasi as much as possible dapat steady lang. And then dapat consistent and reliable testosterone levels. Halos lahat naman ng testosterone na nabanggit ko is ginagawa nila to. Doon sa mga nabanggit nating lahat ng klase ng testosterone, ang nakikita kong parang ganito is si sustanon. Kasi meron siyang 4 na esters, di ba? In my opinion, perfect niya na. Meron siyang slow release and then meron siyang fast release. So para siya yung so far pinaka the best testosterone dito sa mga nabanggit ko. Pero hindi pa doon nagtatapos yun. I-consider din natin yung ano ba yung pinaka affordable para sa atin. So syempre may kanya-kanya tayong status sa buhay. Para sa iyo, ano ba yung pinaka-affordable mo na kaya mong i-maintain? Lalo na ang majority of us, goal is lifetime. So comment nyo guys sa ilalim, hindi ba kayo lifetime or lifetime ba? Guys, sa lahat ng mga minimum wage earners dyan, tayo kasi, ang goal natin is yung pinakamura, pinakakaya ng bulsa natin, di ba? Kasi gagawin natin to ng ilang taon. So ayun, makakatulong kung yung presyo ng tea na pipiliin natin, pasok sa budget. So, ang gets nyo na rin, kailangan din natin sa-alang-alang yung kung ano ba yung testosterone na naka-align sa goals mo. Like the frequency. Diba, ang mga testosterone, naaalala natin kanina mayroong araw-araw mo siyang i-apply, tapos pag nadikit ka sa ibang tao, magkakaroon din sila ng tea. Pag nag-apply ka nun, huwag mo nang didikit sa mga ibang tao. So, merong every couple of weeks, merong ilang buwan, diba? Ano bang goal mo? Gusto mo ba yung matagal ka mag-inject, matagal ka maglagay, o okay lang sa'yo yung araw-araw, ganun. Yun, kung gusto mo ng less frequent, go with andecanoate. So, yun yung nagkakahalaga ng, comment sa ilalim kung magkano yung andecanoate. Ang downside nga lang niya is yun, yung kanyang price. Pero ito ay approved naman for us na gusto mag-cut. Then, the next one is, ano ba yung pinaka-accessible sa Pilipinas? Meron tayong gustong klase ng tea, pero wala naman siya sa Pilipinas. Wala din, di ba? So, ang pinaka-accessible dito sa Pilipinas, injections. Hindi lang basta-basta injections. Lahat ng 4 na nabanggit ko sa injections is available naman. Pero ano ba yung hindi nauubusan ng stocks? Doon tayo. Meron tayong testosterone enanthate. Ayan guys, hindi talaga yan maubos-ubusan ng stock. Well, at least ako lang. Hindi kasi natin pwedeng i-delay yung shots natin. So, dapat, bawa, konti na lang yung stocks, bibili ka na para ma-maintain mo yung consistent levels ng testosterone sa iyong katawan. The final one na nabanggit ko dito is pain tolerance. Personal experience ko lang naman to guys.
Dahil nga iba-iba tayo ng pain tolerance, consistent tayo mag-inject, di ba? So halimbawa, sobrang hindi mo pala kaya yung pain. Paano yun? Paano mo ma-maintain yun? Di ba? So ayun, naisip ko rin, ako lang, in my opinion guys, although meron naman siyang katotohanan kung i-research mo or kung itatanong mo sa doktor mo, less volume is less pain. For example, yung andecanoate. So hindi lang siya 1 ml. Para sa akin, sobrang daming ml nun, hindi ko yung kayang ito lang naman yun. So another thing na kailangan natin isaalang-alang ay ang pinaka-safe. Another thing, ang pinakamadalas i-reseta ng mga doktor. Ang sagot sa ano nga ba yung pinaka-the best testosterone is yung, ano ba, nagbibinata ba ako? Ang sagot dyan, ano ba yung na-achieve yung goal mo, yung healthy levels ng testosterone mo na may maintain mo, afford mo, and then yung kaakma sa goals mo, yung gusto mong frequency, and then yung accessibility and availability. So, lahat na nabanggit ko sa Pilipinas, ang meron lang these injections. Bigyan ko na rin kayo ng warning guys, kasi nagkalat ngayon yung mga scammer, no? Para sa akin, Enantate talaga is the best, kasi siya yung pinaka-afford ko, siya yung pinaka hindi na uubusan ng stocks, and siya yung pinaka hindi masakit para sa akin. And then siya yung parang perfect spot lang every couple of weeks. Hindi ako masyado nagmo-mood swing. Okay ako para sa frequency na yon. Hindi yung reason kung bakit siya yung binebenta ko rin. Kung meron kayong reseta guys, punta na kayo sa Euphoria Supply kasi ayan, ako yan. Shot natin yan. Tuwan nyo guys, may pag-giveaway din tayo. Make sure naka-follow or subscribe kayo sa mga social media account ko. Kita-kita tayo guys sa susunod na video, okay?